salita ng Diyos. At inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalak po natin sa salita ng Lord. Babasahin po natin ang salita niya sa aklat po ng Galatia, chapter 1, verse 6 hanggang 10. Ayan. Sa New Testament po yun, aklat ng Galatia, chapter 1, verse 6 hanggang 10. Ayan. Sige po, sundan niyo po ako sa pagbasa. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Galatia, chapter 1, verse 6 hanggang 10. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po muli sa iyong banal na presensya na aming kasama sa araw na ito, sa oras na ito. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, dinadalangin po namin na buksan niyo po ang puso, ang buhay ng bawat isa. Ang iyong salita, Lord, ay kailangan namin sa aming buhay upang kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. At ang iyong salita ng Panginoon ng isang kailangan namin upang aming spiritual na pamumuhay, Lord, ay lumakas at tumatag. Kaya dalangin po namin, banal na Espiritu Santo, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Utagpuin mo ang buhay ng bawat isa. At ang iyong banal na salita ang magpalakas at magpatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Gabitin mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong pagpapala at mahiyag ang iyong salita na may katotohanan at katapangan. At sa iyo ang lahat ng papurit parangal, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakapunan po ang bawat isa. Nahihiya nga po ako itaas yung cellphone ko eh. Kasi kanina yung dalawang umawit, makita niyo po, hindi ko alam kung nandun yung lyrics o piniplex lang talaga nila yung bagong cellphone nila. Joke lang. Pero, di ba po, no, ang Lord po nag-bless. Grabe, no? Sabi nga ay, silang dalawa po ay magsintiro pa tawag. Magsintiro, ayan. Pero hindi naman po yung isa ay nilibre siya ng cellphone, kundi parehas po silang pinagpala ng Lord na makabili ng cellphone. Ayan. No? Kasi kailangan nila sa pag-aaral. Pero nabanggit ko lang kasi yung cellphone nila ayun talagang ganun din. Eh, pinapakita ko sila komenta parang wala doon yung lyrics eh kasi ang hina ng boses. Pero sige po, tayo po ngayon ay magpatuloy na. Siguro po, marami na sa inyo ang nakarinig ng ganito, na pag tinanong po tungkol sa mga relihiyon. Ayan, sino po dito ang nakakalam ng mga, siguro mga 3 relihiyon? Meron, may alam po kayo, no? Ayan, marami, no? Pero di ba, ang sinasabi lagi, kung tatanungin natin ang mga tao, ang bawat parte ng relihiyon, kadalasan sinasabi nila, di ba, pare-parehas lang yan. Ayan. Narinig niyo na po ba yung ganong salita? Kasi sinabi pare-parehas lang yan sa isang Diyos at isa lang ang patutunguhan. Amen po ba? Narinig niyo na ba yan na may nakausap kayo? O sabihin natin nabanggit niyo na rin. Ayan. So sabi nga po, no, napakahalaga po na maunawaan natin na yung salita na yun na pare-parehas lang ay pinapabulaanan po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabi nga po, no, maraming mga iba't ibang paniniwala. Pero tayo mga nandito ba ay mga mananampalataya ng Panginoon? Amen. Tayo po ba ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Amen. Ayan po, no? Kasi wala po tayong ibang pag-aaralan kundi ang Biblia. At ang ating po pag-usapan ngayon ay naayon po sa salita ng Diyos na ayon po sa naisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Nung nakaraang linggo po, nagkaroon na po ako ng pagpapakilala sa inyo kung sino po si Pablo. Ayan, at kung ano po yung Galacia. Amen po. At kung sino yung mga taga-Galacia. So dito po sa ating babasahin ngayon, sa ating pag-aaralan, dito po natin makikita na hindi po pare-parehas ang pananampalataya.
Amen? Meron po nagsasabi rito na bakit po ba naisulat ni Apostle Pablo itong Galatia? Yung po napag-usapan natin last week, na si Apostle Pablo, siya ang nagtatag ng iglesia sa Galatia. Amen? At sabi nga po sa 3 missionary trip niya, hindi siya nakaligtan na dumalaw sa church dito. Sabi nga grabe yung pagkalinga niya, grabe yung pagpapahalaga niya sa mga kapatiran sa Galatia. At sabi nga po doon, bakit nga ba naisulat ang aklat ng Galatia? Dahil meron pong sinasabi doon na other gospel. Sabi niyo nga po, other gospel. Other gospel. Ano pong ibig sabihin sa Tagalog? Ibang magandang balita. Amen? Sabi nga po doon, sino na yung nakarinig sa atin dito na parang may sinabi dito ngayon na balita? Narinig mo. Tapos ngayon, nung may nakasalubong kami, sinabi rin, iba rin. Yan, halimbawa dito sinabi, may bibigay ng 5,000. Ayan. Tapos nung naglakad ka doon sa kabila, may magbibigay, 10,000 na. Ayan. Kasi hanggang maging 15,000, 20,000, parang magandang balita. Pero, ano nga lang ba ang magandang balita doon? Kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Kasi kahit na ito, 5,000 ang sinabi, pero ito naman yung totoo, magandang balita rin naman yung 10,000, magandang balita rin yung 20,000, kaso nga lang, pag hindi siya nangyari, magandang balita pa ba? Hindi na. Kasi hindi na siya katotohanan. So ano pong ibig sabihin ni Pastor? Ano ba ang sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Lord? Maraming nagsasabi na ang dala nila ay magandang balita. Pero ang tanong, katotohanan nga po ba? Amen. Ngayon dito sa mga taga-Galatia, sila ay mananampalataya na. Sabi nga sila ay mga hentil. Katulad natin, sila ay hindi nabibilang sa mga Israelita. Ang kanilang mga lahi ay hindi Hudyo. Sila ay mga hentil. At sabi nga po din sila ay naligtas dahil nakarating sa kanila ang mabuting balita o tinatawag na magandang balita ng ng kaligtasan na ipinagkakaloob nino si Kristo Jesus. At sabi nga po, ito ay kaligtasan na galing sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ayun din po ba ang kaligtasan na tinanggap natin? Amen. Ayun po ba ang mabuting balita na tinanggap natin? Amen. At ayun po ba ang mabuting balita na binabagit sa salita ng Lord? Dapat pong malinaw ito. Pero ngayon, nagkakaroon ng problema sa kanila. Kasi po, dito po sa Galatia, sa kapatiran, meron pong pumasok din po mga Judaizers. Yan, sila po yung mga sa Judaism. Ito po yung religion na nagmula sa Israelita. Judaism. Sila po yung mga matinding sumunod sa law. Ayan. Sa law. Yung sa law na ibinigay ni Yahweh kay Moises. Amen po ba? Ayan. Ano po yung natatandaan nyo sa law? Sige, i-summarize natin sa 10 utos. Ayan. Sino po nakakalam ng 10? May nakakalam po ng 10? Isa na lang, isa. Ano po yung una? Ano yung una? Ayan doon. Ayaw, lakasan. I am the Lord your God, and you shall not have other gods. Yun. As ano yung yung parang pamilyar sa atin, huwag kang nanakaw. Huwag kang makiki-apit. Amen po ba? Kasi ano yung mga pag-aralan natin nakaraan na igalang mo ang iyong ama't ina. Dahil ito ang tawag doon utos na may kalakip na pangako. Ayan. Amen. So, at meron pa po, bukod po doon sa 10 utos, marami pa pong utos. Amen? At kadalasan po sa mga utos na yun, sa mga law, ay especially po, ito ay para sa mga taga-Israel. Amen po ba? Hindi ko alam kung nabanggit ko na, mahalaga po kasi na yung law ay ibaba sa mga taga-Israelita para po sila ay maging isang bansa. Amen? Sabi nga po, meron lang mga tao at may pagkakalob sa kanilang lugar. At sabi nga po, ang isang bayan ay hindi magsasabing bayan kung wala itong law. Amen po ba? At sinabi nga po, binigay sa kanila yung law na yun para maging gabay sa kanila, para sila ay maging witness. Ano po yan? Witness nation. Ayan, dahil sila nga po ang gagamitin ng Lord para marami ang makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng buhay ng mga Israelita. Amen po ba? Amen. Pero pag-aralan nga po natin na they failed. Amen.
At sabi nga po, no, dahil sa kanilang pag-fail, ngayon, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan. At sino ang pinagkaloob? Ang ating Panginoong Heso Kristo. At ito nga po ngayon, ang sinasabi dito na magandang balita o mabuting balita. Pero ngayon, ito mga Judaism o Judaizers, ang itinuturo naman nila ngayon, maganda. Sabi po, makinig po kayo, sinabi, maganda na tinanggap nyo ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero sinasabi nila, ito ang sinasabi nila, kailangang magpatuloy pa rin ang mga kalalakihan. Ayan. Ano po ngayon ang nangyayari? Mali ba na sinasabi nila na dapat kailangan magpatuloy pa? Ay mga hintil yung mga yon. So parang sinasabi nila na ganito na, oo, ginawa ni Yesu Cristo na maligtas ang tao, pero kulang pa. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ang ginawa ko ni Yesu Cristo ay kulang? Ang pagliligtas ba ni Yesu Cristo ay hindi kumpleto? Ito pa ang isang tanong. Binaliwala nga ba ng ating Panginoong Yesu Cristo ang utos? Ang katotohanan po, sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesu Cristo, hindi niya po binaliwala ang kautusan, kundi fulfill niya po ang lahat ng requirements ng kautusan. Amen. Ano po ang kahalagahan na fulfill ng ating Panginoong Yesu Cristo ang kautusan? Kasi hindi kaya ng tao i-fulfill ang lahat ng utos. At kung tao po ay mananangan sa pagsunod sa kautusan para sa kanyang kaligtasan, wala pong maliligtas. Amen. Ang tanong, sa utos pa lang ng magulang nyo, nasunod nyo ba lahat? Sa utos ng mga naging teacher natin, nasunod ba natin lahat? At ito nga po yung isa pa sa 10 utos na lang, nasunod ba natin lahat? 10 pa lang yun. Kaya nga po, kailangan tuparin ni Yesu Cristo ang kabuuan ng kautusan. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, tayo ay mananangan na siya ang tumupad ng lahat. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? So ano yung danger ngayon na tinuturo ng mga Judaizers na kailangan pa nilang magpatuloy, na kailangan pa nilang sundin yung kautusan? Ibig sabihin, tinuturo sa kanila ngayon na yung ginawa ni Yesu Cristo ay hindi pa sapat. Amen po ba? Ang tanong ngayon, masasabi ba nating mabuting balita iyon? Na sinasabi na ang ginawa ni Yesu Cristo ay hindi pa sapat? Di ba po hindi? Kaya nga po sinabi rito, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandaang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ano daw ginawa nila? Bumaling. Pag sinabing bumaling, iniwan yung magandang balitang natanggap nila at sila ngayon ay tumingin dito sa bago nilang naririnig. Amen? Ang tanong ngayon, sa ating present age, sa present time, na ito, buhay tayo ngayon dito, marami ba kayong naririnig na iba't ibang mga turo tungkol sa daan ng kaligtasan? Marami po ba tayong naririnig? Sabi nga, iba-iba tayo ng pinanggalingan, marami rin tayong narinig, marami rin na ituro sa atin. Amen? Pero ang tanong, magandang balita nga po ba ang dinudulot nito? Kaya nga sinabi doon, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Anong ibig sabihin? Ang magandang balita lamang po ay kung ano po ang binabanggit sa salita ng Diyos. Amen. Malinaw po ba yun? Ayan, sige. Bago tayo pumasok doon sa ating puntos, meron lang po ako mga gustong i-share. Na mga tinatawag po kasi dito sa English, perverted gospel. Ayan. Pag sinabi pong perverted gospel, ibig sabihin, yung isang magandang bagay ay nililiko. Amen? Ang isang bagay ay parang pinapaling siya at kinukurap. Alam niyo naman po siguro yung word na kurap. Amen? So yung magandang balita ngayon, tinitwist nila, pinapervert nila, at kinukurap nila. Ano po ba yung mga uri ng mga sinasabi nilang gospel pero hindi naman true gospel? Ito nga po yung una, yung tinatawag na the gospel of faith plus the law. Ayan. Sabi dito, yung mabuting balita ng pananampalataya plus pagsunod sa kautusan. Amen? Ayun po yung unang sinatawag na perverted gospel. Pag sinabing perverted gospel, hindi po tamang mabuting balita. Kasi hindi siya totoong mabuting balita.
Ano pong bang sinasabi dito sa perverted gospel na the gospel of the faith plus law? Ibig sabihin, ito yung sinasabi ng mga Judaizers na tanggapin mo si Kristo, oo, pero alam mo ba na pag hindi mo sinunod ang kautusan, wala ka pang tiyak na kaligtasan. Amen. Tatanungin ko po kayo, sabihin niyo po sa totoo, sa puso niyo ngayon, na kapag ganun ba ang way ng kaligtasan, magandang balita kaya? Ang totoo po hindi. Dahil mamumuhay ka bawat araw na mayroong takot. Mamumuhay ka bawat araw na mayroong pangamba. Amen? Alam mo yun, yung sinabi mo, Lord, salamat po, tinanggap na kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero sa lahat ng gagawin mo na sila, baka pag di ko nasunod yung sinabi sa ganito, mapunta akong impyerno. Naranasan niyo ba yun? Ganun ba yung peace na bibigay sa atin ng magandang balita na wala kang kasiguraduhan tungkol sa iyong kaligtasan? Na hindi pa sapat ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, meron pong grupo ngayon na ganun po ang ginagawa nila. Ang kaligtasan nila ay hindi na sa Panginoong Jesucristo, kundi kailangan sundin nila ang Leviticus law. Huwag kang kumain ng baboy, huwag kang magdadamit ng ganyan, pati ang alahas, bawal. Pag nagsuot ka ng alahas, demonic. Amen? Alam ko po, naririnig nyo na yung bagay na yan. Pero ang tanong, biblical po ba? Ayun yung una, the gospel of faith plus law. Pangalawa naman po ay the gospel of works without faith. Ano to? Ito yung tinuturo no, basta mabuti kang tao, mapupunta ka sa langit. Ulitin nga po natin, ito yung katuroan na sinasabing basta mabuti kang tao, mapupunta ka sa langit. Totoo po ba? Alam niyo po, sa Biblia, sa buhay ni Cornelius, na si Cornelius po, mabasa po natin sa Book of Acts. Siya po ay may takot sa Diyos. Pero hindi perfect na may takot sa Diyos, ay meron ng relasyon sa Lord. Siya po ay tumutulong sa gawain ng iglesia. Pero alam niyo po, minabuti ng Panginoon na si Pedro ay dumalaw sa kanya. Bakit? Kasi kahit mabuti siyang tao, kailangan niyang matanggap ang mabuting balita para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? So hindi po sapat sa isang tao na mabuti ka para mapunta ka na sa langit. Dahil ang katotohanan, kahit mabuti ka, ano ka? Ano tayo? Makasalanan. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Kaya nga po ang tao walang maipagmamalaki. Tingnan mo yung katabi mo, kung may mapagmamalaki ba yan sa buhay, nasasabi niya, mapunta ako sa langit kasi mabuti ako. Nagpaaral ako, nagbigay ako. Hindi po yan ang susi. Ang susi lamang po para tayo mapunta sa langit ay ang panampalataya natin ang sinabi sa mabuting balita. Amen po ba? Ayan. So ano pa nga ba ito sinasabi sa mga good works na to? Ito yung sinasabi na kapag hindi mo sinunod kung ano yung mga ordinances sa church, hindi ka mapupunta sa langit. Amen. Alam ko po marami po nanggaling sa sekta na yon na ang dami po pinapagawa na sinasabi nila ng holy na dapat gawin para ikaw ay magkaroon ng dahan-dahan papunta sa langit. At sabi nga po, isa-isa tinuturo, kahit patay ka na, pwede ka pa rin mapunta sa langit. Bakit? Kasi marami daw na mananalangin para sa iyo dahil mabuti ka ng tao at sabihin nila, papanalangin nila na mapunta ka sa langit. Mga kapatid, ang tawag po doon ay perverted gospel. Dahil ang isang tao, meron lamang pag-asang maligtas hanggat ikaw ay nabubuhay. Kapag hindi mo kinilala ang Diyos habang ikaw nabubuhay at ikaw ay namatay, sinasabi po sa Hebrews, after death, haharap agad tayo sa judgment. Amen po ba? Malinaw ba yun? Amen. Sabi, hindi tayo naninira ng anumang grupo ng iba. Tayo ay tumatayo sa kung anong sinasabi sa salita ng Diyos. Amen? Dahil kung hindi natin tatayo ng salita ng Lord, mamaya pag-usapan natin kung ano ang mangyayari. Sa isang tao na paniniwalaan niya yung other gospel. Amen po ba? Ano pa ba yung mga sinasabi nila ng other gospel? Siguro ko pabilang kayo dito sa sinasabi na wala namang impyerno.
Sino na nakarinig ng turo na wala namang impyerno? Amen. Sasabihin ko po sa inyo, ano po ba ang tuturo ng grupo na walang impyerno? Mga witnesses. Sinabi na sila ay Jehovah's Witnesses, but then I call them only witnesses. Because Jehovah is God. Pero pag sila ay nagturo, sinasabi nila walang impyerno. Dahil ano daw, kapag tinuturo ng isang tao na ang mayroong impyerno, tinuturo na ang Diyos ay hindi mabuti. Tatanungin ko kayo, sino dito taas kami ng mga magulang? Sige po, taas natin kamay. Kayo ay mabuti. Pinapalo nyo ba anak nyo? Pinapagalitan nyo? Oo, hindi. Oo. So, kung pinapalo nyo, hindi kayo mabuti. Kung pananiwalaan nyo yung turo na yun na walang head, kasi ang Diyos natin mabuti, di dapat huwag nyo paniwalaan sa sarili nyo na kayo mabuti kasi tinutuwid nyo mga anak nyo sa pamamalo at pagpapagalitan. Alam nyo po, ang katotohanan sinabi sa salita ng Diyos. Bakit nga ba may impyerno? Ito ay una, ay ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo, sa mga anghel na tumalikod sa Diyos. At ang nangyari ngayon dahil sa kasalanan, no? Ang kasalanan ay pumasok sa tao, ito ngayon, ang tao ay papunta na rin doon. Amen? Sabi nga ano ang kahalagahan na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo kung walang impyerno? Napag-isipan po ba natin yon? Kung may magtuturo sa atin na walang impyerno, para saan ang pagkamatay ni Jesucristo? Para saan ang kahalagahan na kailangan mamatay ni Kristo dahil may mga kaluluwang mapupunta sa impyerno? Tapos ngayon ituturo, walang impyerno. Alam niyo po kung gaano kadelikado ang katuruan na walang impyerno? Wala kang takot, wala ka ng pangamba, na gawin mo kung anong gusto mo kasi pag namatay ako, para lang akong bula na kapag pumutok, tapos na. Kung gustuhin daw ng Diyos na buhayin ka o hindi, nasa Kanya na yon. Pero walang impyerno. Gaano po kadelikado ang turo na yon? Kung ibabasa natin sa salita ng Diyos, ibabasa natin sa salita ng Diyos, napakadelikado po. Dahil ang isang tao na maniniwala siya na walang impyerno, na walang kaparusahan sa lahat ng ginagawa niyang kasalanan, sa tingin niyo po ba magbabago? Sa tingin niyo po ba kikilalanin at talaga sasabihin na titingnan niya ang kadakilaan at kabanalan ng Diyos? Ako po, kung sasabihin na pag pumatay ako ng tao dyan, nagnakaw ako at wala namang kulungan, at wala namang magpaparusa sa akin, sa tingin niyo po ba, iiwas ako sa pagnanakaw? Iiwas ako sa mga maling gawain? Ayun po yung kadelikaduhan ng turo na yun. At meron pa pong isa, yung tinatawag dito na ligtas na ang lahat. Meron din pong meron din kumakalat na turo ngayon na ang lahat ay ligtas na. Kahit hindi mo natanggapin ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, kahit hindi mo kilalanin ng Diyos sa buhay mo, ligtas ka na. Gusto ko lang po sa inyo basahin saglit yung sinasabi sa John 3:16. Kung katotohanan nito na ligtas na lahat ng tao, kahit hindi nila tanggapin si Kristo, kahit hindi nila kilalanin si Kristo, gusto ko pong basahin sa inyo yung sinasabi sa susunod na talata. Una po yung sinasabing magandang balita na ito sa John 3:16, sinasabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pero pag binasa pa po natin, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Sino na po ang hindi hinahatulan ng parusa? Ang sumasampalataya. So doon pa lang po, ano po ang kailangan gawin ng isang tao? Sumampalataya. Sabi nito, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So kung may maririnig po kayo katuruan ngayon na ligtas na ang lahat, kahit hindi kilalanin ng Diyos, kahit hindi kilalanin si Jesucristo, napakalinaw po na ito ay hindi mabuting balita. Maganda lang po pakinggan, pero hindi mabuting balita. Amen po ba? At marami pa po tayong ibang makikita pa ng mga iba't ibang katuruan.
Pero sasabihin ko po sa inyo, huwag niyo na po silang pag-aralan. Ang sinasabi ko sa inyo, pag-aralan niyo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba yun? Ang dapat po natin tinututukan kung ano ang natanggap nating magandang balita. Bakit po ba ito paulit-ulit? Dahil napakalakas po ng atake ng kalaban sa atin ngayon na sinasabi niyo rin dito ay nag-focus sa atin ng confusion. Pag sinabing confusion, kalituhan. Alam ko po, mahirap pag ikaw ay nalilito. Amen? Mahirap po pag ikaw ay nalilito. Kadalasan pag nalilito ka, ang napipili mo ay yung mali. Kapag nagkukos po ng kalituhan, pati ang damdamin mo, pati ang kaisipan mo ay hindi payapa. Amen po ba? At ayun po yung nagkukos ng kalituhan, yung tinatawag na mga other gospel. Kaya po pag-aralan natin ngayon, dito sa sinabi na po sa Pablo, may tatlong bagay lang po tayong pag-uusapan. Ayan. So it's already 11:17. Sige po, ang ating pong pamagat, ayan. Basahin po natin, 1, 2, 3. No other gospel. Ito po ay binasa natin sa Galatians chapter 1, verse 6 hanggang 10. Sige na, isang pindot. Ano nga ba ang makukos natin ng unbiblical gospel? Pag sinabi natin unbiblical gospel, hindi na ayos sa salita ng Diyos. At yung iba po ay nabanggit ko kanina. Amen po ba? Sabi nga, ito yung magiging cause sa atin ito. Unang bagay. Kadalasan po, akala ang mga relihiyon. Sinasabi po ng mga relihiyon ay gawain ng tao para lumapit sa Diyos. Amen po ba? Ano pong example nito? Di ba po si Adan at si Eva nung sila ay nagkasala, ano po ang pinangtapan nila sa kanilang sarili? Dahon. Alam niyo po ba na yung dahon na yun ay nagre-represent sa religion? Bakit siya nagre-represent sa religion? Kasi kaparaanan ng tao. Ano yung tinakpan ni Adan at Eva? Ang kanilang kahihiyan. Amen. Pero sasabihin ko po sa inyo, naging sapat po ba yun? Actually, hindi. Kasi, nung nangyari na sila ay kinatagpo ni Yahweh, ano ang ginawa ni Yahweh? Si Yahweh ay pumatay ng isang hayop at yung balat nun, ayun ang pinangtapal sa kanilang masasela na bahagi ng katawan. Amen po ba? Ibig sabihin, anumang gawin ng tao para abutin ng Diyos, hindi sapat. Malungkot po ba? Ang katotohanan malungkot pero ayun ang totoo. Kaya nga po, pag sinabi nating other gospel, ibig sabihin nun, ano yun? Kaparaanan ng tao. At kadalasan po kapag kaparaanan ng tao, imbis na mas mapalapit ka sa Diyos, anong gagawin nun? It will lead you far away from God. Imbis na ikaw ay mas mapalapit pa sa Diyos, mas lalo kang mapapalayo sa Diyos. Ayun po ang tinuturo ng ibang gospel. Which is sinasabi nga hindi naman mabuting balita, hindi naman magandang balita. Akala mo dahil sa relihiyon, ikaw ay napapalapit sa Diyos, sa dami ng ginagawa mo na akala mo nakakapagpabanal sa'yo, sa dami ng mabubuting gawang pinapagawa sa'yo, pero wala namang pagkilala sa ginawa ni Kristo, sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hindi ka napapalapit sa Diyos. Lalo kang napapalayo. At sasabihin ko po sa inyo, habang ikaw ay papalayo ng papalayo sa Diyos, papalapit ka ng papalapit sa kapahamakan. Amen. Ayon sa gusto natin, ayun po ang katotohanan. Kung ikaw ay bumabalik sa ibang gospel, na iba sa sinasabing ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na iba sa sinasabi na kailangan manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, akala mo na mapalapit ka sa Diyos, napapalayo ka na kapatid. At papalapit ka lalo sa kapahamakan. Kapatid, kaya mo ito narinig ngayong umaga, hindi ko sinasabi na tanilikaroon mo na yung gospel. Pero pinapaalalahanan tayo ng Lord ngayong umaga na kailangang tayuan mo yung tinanggap mong gospel. Amen po ba? Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, nagtaka ako kung bakit ang dali. Ang sabi niya rito, ang dali ninyong tumalikod sa Diyos. Ano yung sabihin nun, ang dali ninyong tumalikod sa Diyos? Ibig sabihin, ang dali nyo na talikuran ng Diyos. Ang dali nyo na hindi kilalanin yung ginawa ng Diyos sa inyo. Ayun yung sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya nga po pinapaalalahanan tayo ngayong umaga. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, kapatid, huwag kang tumalikod sa Diyos
Kaya huwag kang tumingin sa ibang sinasabi nila na mabuting balita. Mabuting balita. Huwag mong bitawan yung mabuting balita kung saan natanggap mo ang totoong kaligtasan. Amen po ba? Parang ang bigat ng katuruan natin ngayon, ano? Pero kailangan natin pag-aralan kasi alam ko bawat sa dito ay hindi na mga baby. Mukhang baby lang. Ayan, ano? Pero hindi na tayo baby sa pananampalataya. Kailangan natin yung karne na. Amen? Kung sa Ate Ruth, painumin lang to ng gatas araw-araw. Wala. Dito makakalakad. Kailangan nito ng karne. Amen? Kailangan ng kanin. Tayo mga mananampalataya, ganun po. Hindi tayo puro gatas lang. Kailangan na natin ng karne. Amen po ba? So, ayan po yung unang bagay. It will lead you far away from God. Ang ibang mabuting balita na sinasabi nila ay magpapalayo sa atin sa Diyos. Amen po ba? I pray na nauunawaan natin. Pangalawa po, sabi nga tatlo lang ito. Sabi rito, it will cause you to live, ano daw po? Under curse and not under grace. Anong sinabi dun? Yung sinasabi ng Apostle Pablo, sabi nito, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parurusahan o parusahan nawa siya ng Diyos. Sa English sinabi nito, let God curse him. Amen? Kung nagtuturo, parurusahan o i-curse, how much more yung mga naniwala? Kung ano yung nangyayari doon sa nagtuturo, automatic yun sa mga sumunod sa kanya, ayun din yung mararanasan. Amen po ba? At sabi nga po, no, we live under grace. Tayo ngayon namumuhay, tayo ngayon ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Pero pag tinalikuran po natin ang mabuting balita natin tinanggap, saan daw tayo mamumuhay uli? Under curse. Naku po. Ako po, kung natanungin niyo po ako, ayoko po dun. Mas masarap po mabuhay under grace. Mas masarap po mabuhay dahil sa biyaya ng Lord. Kasi kapag sinabi mong under curse ka, ito po sasabihin ko sa inyo, lagi kang nagsusumikap sa sarili mong kakayanan. Lagi kang nananangan sa sarili mong kaalaman. Pero ano ba ang curse natin? Ano ba yung sinasabi nun tayo ay mga makasalanan? Wala. Sabi nga sa harapan ng Diyos, yung pinakamabuting ginagawa mo ano sa harapan ng Diyos? Tulad lamang ng isang basahan. Sakit ano? Maruming basahan. Hindi pa ngayon nalabhang basahan. No? Filthy rags. Pero sabi nga no, but if you live under grace, kung tayo ay namumuhay sa biyaya ng Diyos, wow, hindi tayo titingin sa sarili natin, kundi titingin tayo sa ginawa ni Jesucristo. Sa ano ang binigay sa atin ni Jesucristo kahit hindi tayo karapat, dapat. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord sa bagay na yun? Kaya kapag namuhay ka, o ikaw ay nag-turn doon sa other gospel, it will cause you to live under curse and not under grace. Mga kapatid, tinanggap na natin ang biyaya ng Diyos. Tinanggap na natin ang biyaya galing kay Jesucristo. Hindi tayo nararapat, kaya huwag na tayong umalis doon. Amen po ba? Tayuan natin, ipaglaban natin kung ano ang tinanggap natin kaligtasan na naaayon sa salita ng Lord, ang magandang balita. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Amen. Yan. So, alam ko po kasi ba't ba ito ang pag-uusapan natin ngayon? Marami na po talaga kasing kumakalat. Siguro po, nanonood kayo minsan sa Facebook. Sila nanonood sa Facebook ng mga reels, yung mga shorts. Diba? Ang dami dyan. Ang dami mga nagtuturo. Ang dami, minsan ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan kasi napaka-ayos nila magsalita. Pero bandang dulo makikita mo, hiwalay sa salita ng Diyos ang kanilang sinasabi. Hiwalay sa salita ng Diyos. Minsan ang nililift up nila, yung grupo nila, hindi si Jesus. Minsan ang nililift up nila, yung mga ordinances nila, pero hindi yung ginawa ni Jesucristo. Amen po ba? So mahirap po iyon.
And lastly po, ito, it will never please our God. Ano nga lang po ba ang makakapag-please sa ating Lord? Sino po nakakaalala? Ano po? Faith. Sinabi nga po sa Hebrews, di ba? For without faith, it is impossible to please God. Amen po ba? Kasi po ganito, alam naman po natin na kapag sinabing pananampalataya, ito yung pananiwala mo na sa mga bagay na kahit hindi mo pa nakita, hindi mo pa tinatanggap, alam mo, darating. Alam mo, totoo. Amen po ba? Amen po ba? Ang tanong ko sa inyo, may nakakita ba dito ng pinako si Jesus? May nakakita po ba dito kay Jesus? May nakakita na ba ng langit? Pero, nananampalataya ba kayo ng lahat ng yun ay totoo? O gusto nyo, magtanong pa sa marami. So, ganun po yung faith. But then, yung other gospel, siniset aside ang faith. Ano ang pinopromote ng other gospel? Human works. Amen po ba? Alam niyo po, ayoko pong manangan lang kayo sa sinasabi ko ngayon. Pero kung dumating man sa punto na meron kayong marinig na ibang katuruan, ang gusto ko pong gawin ninyo ay salain ninyo. Alam niyo po yung word na salain, ano? Amen? Yung hinihiwalay mo yung maganda, yung pino, sa hindi pino. Amen po ba? O sabihin natin, timbangin ninyo maigi. Pero, ano ba ang paraan para matimbang mo maigi ang katuruan ng iba? Kailangan po meron kang sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya po, huwag niyo pong kaligtaan magbasa ng salita ng Lord. Huwag niyo pong kaligtaan na tingnan kung ano ang tinatawag o sinasabi ng salita ng Lord ayon sa mabuting balita. Amen po ba? Amen. Ano sabi dyan? It will never please our God. Isa lang po sasabihin ko sa inyo. Isa lamang po persona ang nakakapag-please sa ating Diyos Ama. At wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Hindi po si pastor, hindi po kung sino sa atin, hindi po kung sino yung nakikita mong parang napakabanal na tao, hindi yung sino tao na parang ang daming natulungan. Isa lamang po. Ang sinasabi sa salita ng Lord, kung si Jesus ay pagkaahon niya doon sa pagkabautismo sa Kanya, this is my Son, where I am pleased. Amen? Kaya nga po, walang ibang magandang balita, kundi ang sinasabi na kay Jesucristo lamang ang daan ng kaligtasan. Bakit? Sinabi na John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Amen? Sinabi nga po alam natin yan, kung gaano kalakas minsan yung mga anak natin sa atin. Amen? Bakit? Kasi napiplis ka sa anak mo. Kung pumunta sa inyo, kapitbahay mo, mapiplis ka ba? Pingin namang 10 piso. Lumapit ngayong badyaw dyan, parang ayaw pa bigyan minsan Bakit? Inaano ko lang sa inyo yung logic. Ang ama ay napiplis lamang sa anak. Bakit? Kasi ang nakafulfill lang na lahat ng gusto ng ama ay ang anak. Kaya walang ibang daan sa ama, kundi ang anak. At walang ibang daan para sa atin para maka-access tayo sa ama, kundi sa anak. At hindi po dapat mabago yun. At ang lahat po yun ay nangyari dahil sa grace ng Lord. Amen? Huwag na po natin ibalik sa sarili nating gawa. Huwag na natin ibalik sa mga maruruming gawa natin. Dahil hindi po sasapat. Sino po ang sapat lamang? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po yung awit natin kanina, ang ganda, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga, O Hari, ano ba? Kita. Diba sabi, kagalakan sa puso'y umaapaw. Diba hindi may salarawan, dahil sa pag-awit at pagsayaw, sa aking buhay, ang dulot ay pag-asa. Dahil sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, ano daw?
mga pagkakasala'y napatawad na. Dahil lamang kay Yesu Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang ambag Nakaambag. sa kaligtasan mo. Ay, yung katotohanan. Wala tayong ambag sa kaligtasan na tinanggap natin. Lahat ang ito ay dahil kay Yesu Kristo. At siya lamang ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya kung sino mang sumampalataya kay Yesu Kristo, ang nakikita ng Diyos, hindi ikaw, kundi si Yesu Kristo sa buhay mo. Amen po ba? So gusto nyo pa bang baguhin yun? Gusto nyo pa bang baguhin ang mabuting gawa natin yun? Eh hindi nga yun sapat. Kaya po hanggat maaari, huwag na tayong makinig sa sinasabi nilang iba pang mabuting balita. Dahil ang katotohanan, hindi iyon mabuting balita. Ang mabuting balita po lamang ay yung sinasabi na ginawa ni Yesu Kristo sa krus na Kalbaryo. Amen. Amen po ba? Mga kapatid, mga ka-FCC, ayan, mga kapatid ko dito sa gawain natin sa FCC San Jose, wala po tayong tinataas na relihiyon. Amen? Hindi natin tinataas ang FCC. Ang tinataas lang natin dito ay ating Panginoong Jesucristo at wala tayo ibang kinikilala kundi ang katuruan na sinabi ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po sa buhay ni Apostol Pablo, sinabi niya rito, kahit ang anghel magturo ng ibang katuruan, siya ay sumpain ng Diyos. At kahit kami, sabi niya, kahit kami mga apostol, kung magturo kami ng ibang katuruan, maliban doon sa sinasabi na itinuro ni Jesucristo, kami ay sumpain ng Diyos. Ganun po ka-delikado, ganun po kaseryoso yung bagay na kapag tinalikuran mo yung magandang balita. Ano po yung tatlong bagay na yun? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. It will lead you far away from God. It will cause you to live under curse and not under grace. And it will never please our God. Sabi nga po, ano yung una? Ito ay magpapalayo sa iyo lalo sa Diyos at magpapalapit sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Pangalawa, ikaw ay mamumuhay ngayon na under ka sa sumpa, hindi sa biyaya ng Diyos. At pangatlo, it will never please God kahit kailan hindi malulugod ang Diyos sa ibang gospel. Amen po ba? Kaya nga po, ganun na lamang ang tawag doon, ang puso ni Apostol Pablo na paalalahanan ng mga taga-Galasya. Dahil sinisira, dahil nililito sila ng ibang katuruan. Amen po. Kaya I pray ngayong umaga, kung ano yung natanggap nating kaligtasan. Malinaw po ba sa atin yung tinanggap nating kaligtasan? Amen. Malinaw po sa atin kung sinong tagapagligtas? Amen. Malinaw po ba sa atin kung ano ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Amen. Ayun ang panghawakan mo, kapatid. Ayun ang ipaglaban mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ipaglaban natin yun. Laban natin yun. Kailangan mo panghawakan yan, kapatid. Dahil kung hindi mo panghawakan yan, mangyayari sa atin yung tatlong bagay na ito. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon at tayo ng lahat ito.